ay gabi. In punto alas 12 na mga kapatid, no? Hello, ng Hawaii. gabi. Wow, dyan alas 6 ng gabi. Kumusta kayo mga kapatid? 6 p.m. here in the Philippines, in the New Jerusalem. Excited tayong lahat kasi may Excited. mga pasabog na sumasabog na sa kanyang mukha ngayon. Excited din daw siya, pero mas excited tayo. Kaya talaga ako dun sa condensed milk na yan ba? Bakit? Sige. Ito sa next guest natin, parang marami siya masasabi about sa mga pakondensada. May guest tayo ngayon. May guest tayo. Meron tayong guest. Kahapon, isa sa mga closest na friend ni Arlen Pokpok. Ito ngayon mga kapatid, ako, marami nito alam kasi close friend din to mga kapatid. Alam mo, Brother Carlo, kasi baka may ibang mapapadaan sa channel natin na mga baguhan. Sino ba itong pinag-uusapan natin at bakit natin siya, baka sa isip-isip nila, baka sinisiraan natin o binubuli natin. Sino ba ito? Manang Kanora na ito na pinag-uusapan natin. Sa mga bagong viewers. Sa mga bagong viewers kasi napadaan lang sila. Tapos syempre curious, bakit yun yung pinag-uusapan nila? Yeah. Paalam lang natin sa kanila. Ito kasi, actually nag-ugat to lahat kasi for how many years na tagal na yan palagi naman yagpag yan sa YouTube, sa Facebook. Hindi natin pinapakialaman, hindi natin binigyan ng importansya, mga kasino. Alam natin puro kasinungalingan, puro lahat ng mga hindi natin pinapatulan. Sa Kingdom Ministry, lalo na sa Timana Paswala lang. Pero darating talaga ang time yung sagad na. 'Di ba? Sagad na yung pinagsasabi, and tayo ng mga full-time workers na alam ano ang totoo, hindi lang tayo tatahimik na lang at walang gagawin. Hindi kasi pwede yan, para at marami ang nagtatanong nga, 'di ba? Na mga hindi lang taga Kingdom, mga baguhan, taga labas, marami tayong mga kaibigan, kapamilya na Kingdom. Nagtanong, ano ba to? Totoo ba ito? Itong sinasabi ng babaeng ito, si Arlene Stone daw, ganito, ganyan. Kaya siyempre, explain na naman tayo. Hindi natin kayang explain isa-isahin. So maganda dito sa social media natin. Isahan na lang. Dito man tayo hinamon sa social media, bilang mga full-time workers na manindigan sa katotohanan, hindi natin aatrasan yan. Kahit ano pang platform. Kahit anong platform. Ngayon na nag-umpisa na tayong sumagot, di ba? Ang dami natin nagsilabasa, hindi po tayo pinilit mga kapatid. Kusa po ito natin kasi hindi na natin matiis ito mga pinagsasabi, di ba? Pangit. Hindi rin maganda na puro lang kasinungalingan ang maririnig ng taong bayan. Nandito po kami ngayon mga kapatid kasi in every stories, dalawang side po yan. Side niya yun. Nagkabuhol-buhol na nga yung mga sinasabi. Ngayon mga kapatid, paharapin natin siya sa katotohanan. At, di ba, may resibo lahat nating sinabi. Hindi lang tayo, ito parang mga chismis. Yung sa kanya parang chismis nga lang. Kung ano lang yung mga... Hindi pa credible itong mga witness na pinagkukuha nila. Kasi isa daw to sa mag-witness against sa kingdom, sa mga false accusations na binabato niya sa ating mahal na pastor at sa Kingdom Nation. Kaya pinag-uusapan namin ito, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga first time na nakikinig ngayon sa amin, para maunawaan ninyo kung sino ba talaga itong naninira sa bansang kaharian. Ngayon nandito po kami para magsalita para sa kaliwanagan ng katotohanan. Totoo yan. At hindi natin patatagalin kasi grabe. Yes, excited ako. Yung guest natin ngayon, nag-hairdo pa yan, nag-makeup pa yan. Grabe yung pag-prepare talaga. Kahapon pa yung ready, ha? Grabe yung aura niya ngayon, ha? Pero yung mga kahapon si Ate Desiree ang guest natin. Ngayon, isa rin ito sa mga kaibigan. Nung naninira na lumabas na. Galing dito yan pero lumabas na at naninira ngayon. Ito, magti-testify. Sige na, ikaw lang salita na din. Patagalin, please help me welcome mga kaibigan, kapaganda at pinagpipitagan, si Ate Isang. Wow! Good evening po sa inyo lahat. Gigising ko lang talaga. Galing talaga ako sa bed. Akala ko nga napabayaan mo na yung sarili mo lately. Oo nga. Yung sinasabi nilang hindi daw tayo. Iba ang glow. So, yun. Hello pala.
First time ko dito sa inyong... Batiin mo, i-shout out mo yung... I-shout up mo muna yun. Masa-shout up niyo? I-shout up mo muna si Manang Kanora. Sa ating mga ka-itiks dyan. I-shout up ko kayo dyan. Manang Kanora. Ten Testament. Ayan. So, kita-kita yung mga kapatid, no? Kumbaga, nako, Bisaya pa ba, kapulikir nagsagang ni si Aling Manang Kanor. Kasi ang humaharap kanya ngayon mga kapatid, yung totoong nakakakilala sa kanya. Di ba? Yung totoong nakakakilala sa kanya, madidetalye nila mga kapatid, isa-isa, kahit pa yung kulangot sa ilong niya, madidetalye na anong nangyari mga kapatid. Nung nawala siya sa kingdom, bakit nawala sa kingdom, bakit nanira, ano yung buhay niya mga kapatid. Yung mabaho niyang buhay. At kayo na mismo ang magdi-decide, magbabalanse, may credibility ba itong babaeng ito. Kaya sabi natin kapatid, di ba? Kung kalapati ba ito, hindi na mababaglipad. Kalapati hindi na lumilipad. nasa ground. At isang, no, marami ako na-discover kagabi na kabit pala siya, na, no, kahit sinong lalaki, kahit walang bayad, okay lang. Naku, grabe mga revelation. So ngayon, kahit isang, diretso na po tayo. Masasabi ba natin, ate, na kilala mo itong si Manang Aling Kanora, si Arlene Stone? Ano ba itong pagkatakot niya? Ma-verify mo ba? Paano mo siya nakikilala? Yeah. Siyempre, kilala kasi nagsama kami dito sa kasi kaibigan kami. Kasi gusto ko rin siya kasama kasi masaya siyang kasama dito sa loob kami hanggang sa paglabas namin. Sama-sama din kami doon sa labas. And then, doon na siya nagkwento ng lahat-lahat ng mga, yung mga experience niya at mga, parang nanonood kami ng yung porno pag isasabihin niya. Didetalye niya. Didetalye. At proud siyang i-detalye, Oo, to the details talaga, to the dot talaga yung anong nangyari, description and everything sa lahat-lahat na involved ng mga lalaki sa kanya. Ilang years kayo magkasama, te? I think, Sumatotal. From 9-1. I think, kailan kami lumabas. Hindi ko na mabilang. Estimation. Oo. 10 years? Mga ganon. Nakilala siya. Talagang sila yung nakakaalam ng ng baho nitong si Manang Kanora. Ano pinakadahilan bakit lumabas siya sa paglilingkod? Lumabas siya sa kingdom bilang full-time worker? Actually, lumabas talaga yun siya kasi nagigilty na siya kasi every year, almost, walang mag-iyak talaga yung tao na hindi siya ma-engage sa laman. Kasi ma-engage siya talaga sa mga lalaki kasi meron talaga siyang seducing spirit na magkakasala siya. Siyempre, umuwi siya dito. Welcome din namin kasi siya din siya kasi yun, palaging kasalanan niya, umiibig sa lalaki at hindi lang umiibig. Yung ilalahad talaga yung buong-buo niya. Come to mama nga, come to mama. Wala nang ligawan. Siya mismo yung diretso na kung gusto ka niya, ayan, isiseduce ka niya. So, pag year 2000, every year man yun, mayroon man yung magbalik yung lahat ng worker. So, lumayas din siya pagka kinabukasan yung may gathering yung lahat ng worker para i-reassign na naman every year. Lumayas na siya kinabukasan kasi hindi niya na ma-take yung guilt sa loob niya kasi feeling niya talaga hindi siya hindi niya na kahit magpakabanal o yung puro yung pastor. Parang lumabas na yung tunay na kulay niya. Ang talaga at the very beginning talaga ang problema niya talaga yan pagkabigaon niya. Yes. Yun talaga. Lalaki, nakahanap ng lalaki. Yun talaga. Kumbaga sa lalaki, manyak siya, no? Oo, yun. Oo. Naghahanap talaga siya. So, yun, siyempre, dito sa loob ng kaharian, hindi talaga pwede yan. Hindi talaga papapayagan yan. Hindi yan pwede na fornication. Hindi yan pwede dito. Yun bawal nga ditong manood ng pornography. What more yan na binibigay mo na yung sarili mo ng walang bas-bas. Yan pa lang, no? Doon pa lang, wala na siyang respeto at wala nang dignidad sa kanyang pagkababae. Nung lumabas siya, Ate Isa, confirm ko lang, yung nagtrabaho sa bar, yung kahit na lang sinong lalaki, naging kabit. Paki-elaborate nun, ate.
So, yung lumabas siya, pumunta siya doon sa best friend ko na si Loren sa Cagayan de Oro City. Doon siya muna pansamantalang tumira. So, habang andoon sila, iba-ibang lalaki yung kadate niya para ma-sustain yung yung pagkain niya from breakfast, lunch, and dinner, iba-ibang niya. And then, doon, isa pa, dahil talaga siya sa pera, naghahanap talaga siya ng kapamaraanan, parang kumita ng pera. Hindi kaya pa niya yung best friend ko na magbinta ng dugo kasi wala siyang pera that time. Sino best friend mo, te? Si Loren. Loren. Yun. Oo, yun doon. So, hanggang pumunta na siya ng Maynila. Tapos, ayun, nag-apply na siya doon sa, kasi wala siya ibang trabaho na madali. Doon nasa saklap na trabaho, and then sa madaling, kwento, naawa yung isang Singaporean doon sa kanya. Kasi kahit ganun kami that time, yung, di pa naman yung relationship namin, kinukonsider pa rin namin yung simbahan kasi sinasabi na hindi natin may kakalimutan yung turo ni Pastor kung kahit dito tayo sa labas, sabi ko, mamumuhay pa rin tayo kung ano yung turo ni Pastor. So siya, iba talaga yung landas niya. So dinadalangin namin siya. Hanggang natagpuan niya yung Singaporean. Binahay siya doon sa condominium sa Ortigas, doon sa Mega Plaza. Nasa room, room 2020 sa 28th floor. Doon kami natutulog. And then, hanggang hindi pa rin siya nakontento. Siyempre, kabit siya, di ba? Pupunta siya na Singapore hanggang hotel lang. Kasi may asawa naman yung Singaporean. So yun yung parang ganun yung buhay niya. Hindi pa rin marangal yung buhay niya. Kaya dumating talaga yung panahon na medyo nagsawa na rin siya. Gusto niyang malagay sa tahimik. Ayun, walang ibang solusyon yung kaibigan ko na si Loren. Turuan siya na mag-internet at saka maglagay ng kanyang profile sa dating sites from labanlife.com, filipinaheart.com, tumen.com hanggang So naghahanap talaga. Oo, naghahanap talaga. Hanggang tagpuan niya doon si Jason sa email to men. So, pumunta si Jason dito. So, pagpunta ni Jason dito, kami rin yung kasama niya na doon, hanggang pag-stay nila sa hotel, nag-stay din kami sa hotel. Kinuhaan din kami ni Loren ng room. And yun, natuwa na kami sa kanya kasi yun, single naman yung Jason. So, di namin akalain pagdating sa na naghanap pa rin siya ng iba. Best friend pa rin Jason. Ganun pa, hindi talaga siya makontento. Manyak nga. Yun. Hindi kaya siya psychopath? Diba? Yung mga psychopath may mga karakteristik, mga personality disorder. Pero yan, yung sexual disorder na... Kasi ito si ate, di ba, nurse ba? Mayroon kang sa medical, diba te? Proud na proud siya. Biruin mo kung normal ka na tao. Yung up to that thing na yung ginagawa niyo ng lalaki, isasabihin sa amin na inosente kami that time kasi kalalabas lang namin. So, para sa kanya, proud na proud siya, na pinukwento, tapos meron pa siyang dahil nasisid na yung lalaki, nahabol daw siya ng lalaki, so ganito, ganyan. So, may panahon din yun na parang si Loren, naghingi sa kanya ng yung siyempre, kaibigan, yung mayroong mahihingi minsan na tulong ba. Sinabihan niyan mismo, ginamit ko tong yung basta yun, gamitin niyo rin. May manipulative behavior din siya. Nagmamanipulate ng tao na gayahin din siya. Oo. Ganun siya ka-deceiver ba? Talaga siya may influensya. So, yun yung sabi na huwag kang maniwala dyan rin. So, yun yung ginagawa niya sa labas na kakadiri talaga. Tapos yun, kinuwento niya sa amin yung condensed milk. Tapos, di ko talaga yan sa utak ko, bakit magano, hindi namin alam bakit yung condensed milk. Tapos doon sila nagkita sa Victoria Court yung sa may Cubao, yung sa Cubao ko sa doon. Tapos parang nandyan pa yan ngayon Nandiyan pa rin, doon sila tapos pinito talaga niya. Basta, sabi ko, parang gumagano niya. Tapos isa din siyang nag-influence sa amin na yung manood ang porno. First time ko na manood doon kasi ganyan pala yan. Kasi marami talaga siyang CD doon sa room niya. Tapos, yun, piniplay. Tapos natulog ako kasi siyempre yung turo ni Pastor ba, nandito pa sa isipan ko at puso. Parang very, pa kayo? Hindi ko talaga siya matake. So, sabi ko, matulog ako. Hindi ko talaga kayanan yan. Tapos, anong sabi na kay Loren, singin mo yung isa doon. Sabihin mo, dito niya sa labas. Matuto na sa dito. Sabi ganon.
Grabe, no? Tapos, yan yung magsasabi na, na mga false accusations against sa ating mahal na pastor. Ito siya pala yung gumagawa. Walang credibility yan. Grabe kababa ang pagkababae. Grabe ako hindi ako baka-describe kung anong i-describe ko sa kanya. Pero too much yung nakakapandiri na anong klaseng babae yan? Anong klaseng nilalang yan na Hordom talaga yung buhay niya. Katulad nga ng sinabi mo, di ba? Kung i-combine lahat ng lalaki niya, parang isang malaking kingdom. Tayo din siya nalilipon na puro lalaki. Pero yun. So, at isa, ngayon nga, yan yung ginagawa niya ngayon at isa. Ano masasabi mo? Di ba? Dati kayo nagsama, alam mo yung buhay niya. Tapos ngayon, anong grabe mga akusasyon niya, binabato dito sa kingdom. Ano masasabi mo bilang former kaibigan niya? Alam mo, hindi talaga kami, sa akin, parang hindi ko talaga siya matay kung pwede lang sanang, di ba, yung parang martilyo na. Pero tinuruan tayo ni Pastor ilang years na nahimik kami. Alam mo, nung first ginawa niya yan sa Sukbed, gusto talaga namin siya anuhin ba, yung ganito. Nakakaubos ng pasensya, di ba? Sabi ni Pastor na, hindi kayong huwag kayong maganti, idalangin nyo. Maano na natin siya na kaaway kasi biruin mo yung taong nag-snat sa kanya or nag-handpick sa kanya doon sa labas na yung buhay niya na hindi maganda, na prone siya doon sa kapahamakan dahil yun nga, yung badya ng pag-rape ng pag-aabuso ng kanyang stepdad. Kinuha siya ni Pastor, nano dito sa loob, pinakain, dinamitan, tapos bigla na lang gano'n na lang dahil naniwala siya sa mga Judas na galing dito. Yun yung nagtapos sa kanya, nagsabi na gano'n. Hindi naman alam niya dito kung ano yung nangyayari ko sa loob. Kung hindi, nagpintong tumboy na to. Saka itong si Bakekang. Kanina kasi sinabi, paglabas nila, pumunta doon sa kanilang bahay doon sa US kasi walang makain niya, walang matirahan for the meantime pa. So ayun, napunlaan siya doon. So, namin matake na gano'n yung ginawa niya kasi grabe talaga. Kaya hindi talaga siya credible na witness kasi block yung background niya, yung buhay niya. Kaya ikaw, Arlene, alam mo, nirespeto ka na noon kasi ate kita. Pero sa ginawa mo, lami kay kakuanan ba? Umbot lang yun. Wala pa niya na bautismuhan. Pero anyways, pero ngayon, harapin ka talaga namin. I-invite mo kami dyan sa sinasabi mo. Sinabi kami yung harapin mo. Sinasabi ko sa'yo, di ba sabi niya nga, ano ba ang napatunayan niyo? Marami ako napapatunayan sa inyo. Kayo, may napatunayan kayo? Sabi ganun. Aba, ito na nga yung napatunayan niya. Tignan niyo ha, i-share screen ko. Yan ang napatunayan. Certificate. Basahin. Sabi dito, Arlene Stone, in recognition of your extraordinary prowess in consistently crafting elaborate fictions, distorting reality, and expertly twisting the truth, we hereby bestow upon you the Artisan of Deception Award. Yan ang award niya. May award na pala. Yan pala. Yan yung pinagmamalaki niya, mga deceptions niya. Kaya Dexter Manada, I'm watching right now in China. KD. Dami na nanonood sa atin. Enjoy lang kayo dyan, mga kapatid. Dami pala siyang napatunayan, no? Patunayan yung mga kabigaon niya. Pero kung titingnan nyo, no, kumbaga, bakit malakas yung loob niya? Kasi yung may statement siya about yung pinuri pa niya ang NPA. Ay, oo. Alam mo, sa katangahan niya, kabubuhan niya, nahuli siya sa lahat ng lumalabas sa bibig niya. Doon mo talaga makikita anong klaseng ito. Anong kinumpara pa niya na mas buti pa na yung MPA kasi nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng mga baril, kumpara doon sa kingdom. So tingnan mo, nagsaside siya sa NPA. Kung NPA lover ito, advocate ito ng NPA, tingnan niyo mga kapatid. Diyan sa Senado may NPA na rin. Nakapasok ka, NPA ha?
kung tawag nito, advocate o left-leaning siya o nagsisimpatiya o NPA lover. Meron NPA. yan. Sa Congress, meron din yan. Kung kita nyo, at di ba, nag-gang up yan sila kasi gusto lang pabagsakin ang kingdom dahil si pastor lang unang-unang tumayo at nanindigan laban sa mga mga NPA na mga hudas na salot ng bayan na ito. Di ba si pastor? Yan naman ang kingdom. Kaya tingnan nyo. Ang NPA, ginagapang niya, gagamitin ito. Nagpapagamit ito, basta may pera lang eh. Itong Arlen Pokpok nito kasi nga unang-una sa lahat, bakit siya ino-offer niya ang sarili niya, ang kanyang sarili naman because of may pag-ibig sa salapi, love of money. Dahil sa pera yan. Tama. Power. And power din. Kasi mga NPA ganyan eh. Mga money, grabbing of power. Pag love of money, root of all evil yan. Yes. No? Dun sa basahin ito, no? Sige, go, sa go, 1 Timothy 6:10. No, for the love of money is the root of all evil. May pag-ibig ito sa salapi eh. Kaya nga ibenta ang katawan eh dahil sa pag-ibig sa salapi. Ito naman, mabulungan lang, ma-offer ito. Ewan ko kung magkano in-offer nito. Kasi grabe ang networking niya sa itong CPP-NPA, itong teroristang grupong ito. Pabagsakin niya. Kaya nga, nakita ko, nabasa ko niya na may behind this ang babaeng ito. Kaya May behind talaga. Hindi lang tayo ang naging kalaban nito, kundi ang buong bansang Pilipinas na because may pag-ibig ito, mga kapatid, sa salapi at sumayad na doon sa NPA. Noon. Confirm ito, Yun. confirm. Kasi sa statement pa lang niya dito, pakinggan natin ang statement niya ha. Kung paano niya i-depensahan ang mga NPA, mali pa ang pagkakabigkas at pakinggan natin. CCP-NPA, Ano yan, may bago silang grupo? useless yung yung mga buhay ng mga tao kapag sila ay mag-serve. Maybe it is useless, but you know what? At least the CCP-NPA ay nagbibigay ng mga ng mga ayuda, nagbibigay ng armas sa kanilang mga kasanib upang sila po ay may magamit sa labanan. Ikaw, at Tingnan mo mga at least the CCP-NPA CCP-NPA pa ang nakasabi. mali pa. Naku. Mali pa ang nakaanib ito sa NPA, mapapagkabigkas, Diyos ko naman. Kaanib ito eh. Supporter ito. Mga kababayan, tingnan nyo. Yan ba ang credible witness? Supporter, advocate at pinapaboran ng NPA. Ang NPA for how many years? Ilang libo ang pinatay. Tingnan nyo. Tapos, Alam mo, para na rin talaga siyang ganon kasi nagpapatay siya ng kaluluwa. totoo yan. Itong na to, stone na to. Alam mo, ang NPA, anong mga karakter sa NPA? Nag-extort ng pera. Sa pera. Yun, bayaran ito eh. Tapos, may pahiring-hiring pa sa Senado. Manggagamit. Baka, alam mo, ang Senado, napasukan na yan eh. Napasukan na yan ng NPA eh. Yung Dami na, Congress, alamak. napasukan nga eh. Itong Senado. Nakita nyo, ito, NPA ito mga kababayan. Alam mo ba anong ibig sabihin ng NPA sa kanya? Ano? New Pokpok Army. Sabi ni Susan Gangan. Sa statement pa lang nyo, ang ibig, grabe. So, hindi lang tayo ang kinakalaban nito. Buong bansang Pilipinas. Mga kababayan, hayaan nyo lang ba? Tapos ito, mag-witness. NPA pala ito. Ang puso nito, doon side sa NPA. Hindi, walang pag-ibig to sa bansang Pilipinas at mga Pilipino. Kaya nga doon nga tumira yan sa tate. Itong NPA, kaparehas na yan, kabalahibo na yan. At may kakampi, nakahanap ng kakampi, yung nasa Senado na yan. Ako, tayo dito, bilang mga kingdom citizens, handa po namin ialay ang buhay namin. Amen. We can take bullet. We will never even move an inch. Kasi alam namin, nasa panig kami ng katotohanan. Kahit saan pa tayo pang-abot. Ganun po kami. No? Dito sa Karian, ang tao na nagbago sa buhay namin, ang tao na binigyan kami ng pag-asa, handa po namin ialay ang buhay namin.
Yes, Ipasok exactly. mo yan sa maliit mong utak. Kung may utak ka at may Mm. kukote ka, ikaw ang Arlene Pokpok ka. Like our beloved pastor, di ba? Advocate in loving our country. Yung lumabas na abogaga nga, lawyer, attorney, yun, NPA din yun. Oo. Totoo. Oo. Mga NPA yun. Totoo. Grabe. Napuzzle na natin, Brother Carlo. Kaya pala. Makakonect mo na ngayon. Makakonect mo na ngayon. Kahit yan, parang attack dog yan nila. Kasi nga, maliit ang utak, madali lang malinlang. Oo. O ito, pinipid niya siya. Ito ang gawin mo, sirain mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Mm-mm. Orchestrated na yan nila. Pero, tayo, buong Kingdom Nation, tayo. Kahit tayo dito, 3 tayo, 4 tayo, nandyan si invisible natin na friend dyan. Hindi po namin aatrasan. Tama. Kaya namin saluin. Anong bala pa yan? Kayo, sus, hindi nyo lang alam paano kami binago dito. Kung bardagulan lang, uhubarin muna namin ang pagiging ministro namin. at Nakalimutan nila na dati rin tayong galing sa sa Una. maduming buhay dati. At mas worse pa yung mga buhay natin noon. Pero dahil sa pagbabagong nangyari sa atin, ipapasalamat tayo sa pagbabagong yun, spiritual na pagbabago ng buhay natin. Ngayon, Yeah. advocate si Pastor ng loving the country and the Filipino people. Ngayon, salungat itong ginagawa ng babaeng to. Alam niyo ba, Sister Dayan? Opo. Kayo na humusga mga kababayan, itong naninira sa kingdom, Pastor, side yan sa NPA. Tama. Alam mo, pag uwi niya dito, nakipagkita yan sa Gabriela. Nakipagkita sa Gabriela. Iyon, si Arlene Mangkanar. Si Aling Canora, nakipagkita yan sa Gabriela. Ay. Gabriela is Huli yan ka. Yeah. Mouthpiece siya. Tapos nagpapabiktim kunwari, nagpapabiktim, para hindi halata na NPA siya. Mm-mm. Pero hindi kami mga tanga. Arlene Stone, Manang Canora. Nahuhuli nga siya sa bibig niya. Oo. Boplas talaga. Kaya Bobo Buklas talaga. pinakabobo na ang maniwala sa kanya. Nako, sa lahat ng mga nakikinig, kahit ano pang posisyon niya sa gobyerno, senadora ka, congressman ka, o ordinary tao ka, pag maniwala ka sa babaeng ito, ikaw ang pinakabobo. Tama. So balikan natin si Ate Isay kasi guest man natin, hindi pa tayo yun. Parang tayo naman ang naging guest. Sige. Tapos Ate Isa, ano nangyari? Ang ganda-ganda pa naman ng guest natin, kayo talaga. Oo. Pero di ba sa Ate Isang mismo ang nagsabi na tama kasi nga nagkita sila nung Gabriela. So kumpirmado. Ano? Totoo yan. Oo. Pero hindi ka natatakot eh. Sino pa kayong NPA kayo dyan? Magkaisa pa kayo lahat. Labanan nyo kami taga-kingdom. Ako, hindi po kami natatakot sa inyo. Tatayuan po namin ito. Kahit buhay nga namin eh. Lalagay namin dyan sa linya. Para At lang saka wala dito tayong sa... pakialam. Wala tayong pakialam ano sasabihin ng tao sa atin. Ang sa atin, yung katotohanan ang ating nilalahad dito. Yes. Tama. Oo. Back to you, Ate Isa. Di ba, lumabas sila sa kingdom. Lahat ng kabulastugan ng Arlene Pokpok na tinuro. Pinuhin mo, tuturuan mo manood ng pornography. Tuturuan mo na dapat ito yung gagamitin mo para pang-akit ng lalaki para magkapera ka. Parang ganun ba? Ha? Gamitin mo yung katawan mo, gamitin mo yung anong meron ka dyan. Meron mo ba dyan? Kumaga showing them, tinan mo ako, nagkabit ako, tinan mo ako from one relationship, may karelasyon, pwede pang may iba na naman na relasyon. Tingnan, Ate Isa, bakit hindi ka nadala nun? Eh, syempre, yung ano ko talaga, kahit nasa labas ako, May fear of the Lord naman. Hindi ko talaga inalis yung turo ni Pastor, yung fear of the Lord gani. Na kahit nasa labas ako, na-expose ako doon, sabi ko kay Loren, dito pa rin tayo sa side ni Pastor, huwag tayo dyan sa side niya, kung ano yung buhay niya, huwag nating tularan. Kaya minsan, si Loren, mapipersuade minsan, so masastop ko minsan. Kasi ano talaga yung ano niya yung sinasabi pa nga niya doon, siyempre pareha kami doon pa ako sa mundo nila na ginagalawan. Siyempre, yung ginagawa namin, same naman kami kasi tinira niya na ako noon na pareho lang daw kami naghanap ng lalaki. Sabi niya, sa akin. Sabi ko, oo, Talaga? tayo noon. Pero malaking pagkakaiba, ikaw kami nag-spread our bones to work, but sa'yo, nag-spread your legs. Sabi ko sa kanya, kahit hanggang ngayon, sabi ko, I'm still, pure.
Mm. Sa imo inihilom na siya, wala na siya naglabot sa kuha. So, Kay tinuod man. kasi ginawa Grabe namin na. sa advisor dati. Nabawa, okay, sabi niya, ito si isang, ganito, ganyan, may lalaki na gustong ganito, ganyan. Sabi niya, Mm. schedule mo, mag-meet siya dito, next, ganito. Sabi ko, hindi ko magagawa yan. Hindi ko Grabe, magagawa no? yan. Oh, Tapos sinasabi gusto niya ngayon, sa kanya tayo makinig lahat. ko, Anong maituturo niya sa lahat ng mga kingdom citizen at mga bagong gustong pumasok sa paglilingkod sa Ama? Ganyan, Kabigawan kababuyan? So, Kabigawan niya. NPA ka, girl. Yes, NPA Yung lover yan. Pokpok Army. Mm. At ito, kahit isa, makapagsabi talaga siya ng straight mata to mata kay Arlene Pokpok na ito. Totoo Ay, yan. kahit magharapan kami ngayon ni Arlene na yan, naka-register pa sa utak ko kasi fresh na fresh pa yung lahat ng mga sinasabi, nakababuyan sa amin. Buti na lang na naig yung mga turo ni pastor na hindi talaga niya na-pollute yung mind ko para maging kagaya sa kanya. Mm. So kahit ngayon, magharapan kami ngayon, kahit sa Senado, ipatawag mo ako, Senador Risa, Mm. magharap kami. Anytime, Andiyan ready. ka. Handa Kahit- kami. Kahit sa Ate Desiree kahapon, one text away lang daw siya, lipad agad eh. Basta makatanggap ng ng imbitasyon dito. Kasi unfair. Totoo yan. Bakit sila lang ang ini-invite? Ba't hindi tayo? Napaka-unfair. Pero Kung katotohanan ang gusto ni Risa Ontiveros, to be fair, no, kasi senadora pa naman siya, kung wala siyang papanigan, wala siyang ibang motibo why she has to conduct this inquiry kunuhay kasi daw marami nang inaabuso blah 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 dito sa kingdom. Dapat itong mga nagsasalita ngayon, ito yung mga nakakakilala kay Arlene Stone, dapat maging curious din si Ontiveros. Bakit doon madami nagsasalita? Isa lang, ito yung witness na Exactly. Pero ayun ang nagtataka tayo. Bakit hindi niya tayo pinapansin masyado? kaya nga, may ibang motibo. May ibang motibo bakit nagkaroon ng mga ganyan na mga hearing na yan. alam na yan. Yeah. So, marami palang tinuro sa iyo at isa, tinuruan ba kayong sumayaw din? Mga Pag ganyan-ganyan. May mga pa-bar-bar pa kayo. Mga tinuruan sila. Early share kaya. Kasama na doon yung pag-inom at saka yung, siyempre mahilig yun kanya, yung kanta-kanta sa sayawan, siyempre yun na, natuto din kami doon na tagay-tagay doon, time doon sa bahay nila Loren. Siyempre, gano'n na talaga yun sa magsayaw-sayaw naman gano'n. Tapos, offbeat ba? Yung wala talaga, and then feeling singer talaga noon pa, alam na namin yan. Kasi, hindi ako sa Japan eh. Kasi bagsak yung yung talent, di ba? Yung inborn talent niya, nabagsak. Kaya yun. Wala tong walang magandang record yung Arlie na yan kahit Gusto niyo makita siyang sumayaw? Ganito siya magsayaw. Gusto mo ba makita, Brother Carlo? Kung nakikurious kaya ta sa kanya. Magsayaw siya. Sige, tignan natin. Ito, pakinggan niyo. Wow, kaliwa pa. Wow, yes. May leader pa yan, ha? Pero hindi pa rin talaga siya sumasabay. Iba talaga yung kembot niya. Parang itik. Maliit pa yung kanang pagkaan. Ayun siya. Serious pa yan siya. Ay. Nakakawala ng mood, di ba? Kaya, kung kumakain ka ngayon, mawawalan ka talaga na masusuka ka pa. Pero yung gusto ko yung yung nakita mo yung narinig mo yung boses niya. Tapos tumusok sa mata mo yung. Yung patusok talaga mata ko. Narinig daw siya ni Brother Carlo. Tusok yung mata ni Brother Carlo. Sa kabuuan, no? Certified talaga ito na pukpok talaga. Certified na manggagamit, certified na As in. certified na prostitute, professional nga lang. Professional talaga siya, pero hindi siya professional na galawan. Kasi nga kahit sino pwede. Hindi yan. Buti nga hindi yan sila kasakit. Yun nga yung tanong ko din. Hindi nang tanong ko kaya.
Baka nga may sakit na eh. Hindi lang inaamin. At Mga saka, ganyan. pero pa yung may nirentahan din yan siya dito na husband lady. Ito pa. Sinabi niya kung ano yung klase ng buhay niya. Pakinggan niyo yung sinabi niya dito Ito daw yung klase ng buhay niya everyday. Inferno. Everyday inferno. What you posted? I'm going to post it. I'm making video. I'm going to post it. Inferno. Everyday inferno. Galing sa bibig niya yung... Yun na lang klaseng buhay niya. Bro, Grabe, no? ikaw ba? Proud siya. Yung klase. Kaya pala ate isang walang lalaki na nanatili sa kanya kahit ilang relasyon pa siya meron, walang lalaki manatili sa kanya. Wala. Wala siyang contentment. Kasi puro siya naghahanap talaga siya marali siyang magsawa sa lalaki tapos ka na niyang magamit, pera kanya, kawawa yung si Jason, mabait yun, na-meet namin yun personally. Mabait talaga yung taong yun. Talaga, no? Yung ngayon, nagamit pa nga yung pangalan ni Jason, divorce naman kayo sila. Ano ba ito pa yung sabon? Best friend yun ni Jason yung kinakasama niya ngayon. But before that, sila pa ni Jason, may iba pa. Before yung best friend ni Jason. Multitasking. Hayop sa laman. Multitasking nga. Totoo yan. Sobra. Okay, mayroon muna tayo sa mga nanood ngayon sa atin. Arnel Serenado Notarte, Ami Aranas. Sino ito? Si Yon, yan, Siyo. Tedayan, go. Just Hello. Shout out daw. Ang ganda ng guest. Grabe naman. Si Ate Wendy. Ate Wendy is watching right now from the Middle East. Hello. William Gaussian. Hello daw. Merlin Caplaton. Then Remen Esquilio, mag-uban jud na sila sa mga NPA kay usara silang amahan ang Diablo, ang amahan sa tanang Baka, Pascuarita from Hong Kong, Truth Prevails, and also Ruth Poligrates, mga kawatan, pokpok na manggagamit, magtago na kayo kasi malapit na kayo masunog kapal ang mukha nyo. Walang mga utang na loob kay Pastor na alam nyo, hindi natin masisi ang mga kingdom citizens, mga full-time workers na maglabas ng kanilang saloobin through text. Kasi nga, kababuyan ang kanilang ginawa tapos pinahid nila kay Pastor, no? Nagpa-feeling victim ngayon. Kaya ang dami nagmamahal kay Pastor, tapos gaganyanin mo. Alam mo, ayon sa ating puting ahas, kasi may puting ahas, no? Nagmo-monitor yan sa ating mga live, nakikita yan. Meron tayong puti, meron niyang gold Kaya nga ngayon, no? May nakikinig ngayon. Alam ko sino nakikinig ngayon. Sino? Yung kambing na may bangs. May kambing na may bangs. Yun ang nagmo-monitor yan sila. So shout out din sa ngayon, nanonood ngayon, no? Hope na nasa mabuti kayong kalagayan at hope na naliligo ka na kasi nangangamoy na pati dito sa internet, amoy na namin. Pero tingnan nyo, may mga ang kambing na may bangs. May mga nag-name drop pa. O bakit daw hindi natin pag-usapan itong si ganito, si ganyan kasi wala na sa kingdom para ma-brought up, ganito, ganyan. Nanahimik yun sila. Once na lalantad, kasi we challenge you, labas kayo. Kung totoo yung sinabi nyo, ni-rape kayo, inabuso kayo, lumabas kayo dyan, no? May mga, doon kayo sa internet, maraming makakarinig siya kasi kung totoo yan, di ba? Wala makakapigil. Lumabas kayo. Tingnan natin kung sino lalabas niyan. At kami din, ilalabas din namin ang mga baho niyo kasi we know you from head to foot, inside out. Alam namin ano mga pinaggagawa niyo dito sa kingdom. But ito, challenge ko sa lahat ng mga nagsasabing ni-rape daw sila dito, ganyan-ganyan, mga dating pastoral, magano kayo, lumabas kayo, i-detail niyo kung ano yung ginawa sa inyo. With enough evidences, siguraduhin niyo may ebidensya. Kasi madaling sabihin na, ni-rape ako ni ganito, minolest ako ni ganito. Ang dali-daling sabihin yan, kahit si Brother Carlo, but pwede niya sabihin yan. Tama. Ito naman tingnan mo, bago lang din nagsabi na may mga nagmumonitor. Meron nga, nakita ko na rin. Wala naman kwenta topic nyo doon. Talaga, ang kayong pangalan, mga dami agad, EST. Is good. Okay, sharp and shed. Is Jude siya. Tingnan mo, kayo na bahala mga pro.
Maganda kasi may mga ganyan. Bashers. maganda. Maganda talaga. May mga... Pero tingnan mo, gusto ko talaga yan. pinutekti na rin siya ng mga, ng mga members and workers dyan. Oy, Good sa luck mga sa'yo. bashers. Galingan nyo. Kasi yun yung role nila. Dapat galingan nila yan, yung mga role. Oh, pansinin nyo naman si Is dyan. Parang wala na namamansin sa kanya. Yeah. Makinig ka Happy lang para ma-enlighten ka. Kay Kuya Mervin Ranes sa Australia, Canada, Lilibet Yat dyan sa Makati. Kumusta Michael Pintoy? Oh, demonyo ka. Ito mga paghilom kay Laba. Ayan na nga ba sinasabi ko. Pagtulungan ka na. Alam mo, Na. grabe. Nagkamali ka grabe ng pasok SS. Tinan nyo. Share ko sa'yo. Ito na yung nangyayari. Ay, sila putak ng putak doon sa labas. Tahimik lang tayo. Akala na wala tayong imik. Pinapasok sila ng ama. Parang trap ba? Pagpasok nila mga kapatid, doon nilamok sila. Tingnan mo. Kasi sila makalabas pa. Tingnan nyo. Lahat ng lumalabas sa bibig nila mga kapatid, paninira kay pastor, bumabalik talaga sila. Sila ang nasisira. Exactly. Kung ano yung sinasabi nila. Si Manang Canora, nanginginig na siguro ngayon kasi harap na siya sa Senado. Dapat memorize niya mga kasinungalingan. Kasi grabe Na. briefing siguro. Magre-rehearse yan siya ngayon kung anong Diyos ko. Ako, national TV, baka dyan ka ipapahiya ng ama. Yun ang Ngayon, kina-excite natin talaga. Hmm. Kasi meron talagang intervention ng ama dyan for sure. Papahiya talaga kayo. I tell you, kawawa talaga kayo. Kaya yung mga bleeding hearts dyan, nako, continue lang in bashing kasi nandito pa rin kami. Kahit ano pang sabihin ninyo. Marami sinasabi may resibo yan. Hindi yan chika-chika lang. Ito nga yung guest natin eh. May guest pala tayo. Di pasalitaan naman. Ikaw kasi salita ka ng salita dyan eh. Grabe ka naman. Kakainis naman Dito ito. naman kami. Hindi na kami magkahinto. Back to you, Ate Isang. So, ano nangyari? Biglang ganun ba? Biglang bawi. At kaya Ate Isang, nung nakabalik ka na doon sa kingdom, sabi kasi si Desiree, si Kuan pa, Arlene Pukpok pa ang naging tulay kasi ang lahat ng lumabas na kabas niya babalik sa kingdom. Tingnan mo, di ba? Kung alam niya na masama ang kingdom, sinabi niya masama ang kingdom, tinraffic daw siya, may mga, bakit siya pa ang maging tulay para gusto makabalik lahat, makonekta lahat sa kingdom? At Isang, can you confirm that? Sa akin, Hindi, No. sa amin. Narinig mo kami, Ate Isang? hindi. Back to you, Carlo. May pumasok kasi, may nagtorbo eh. Alam mo naman. Si SS Napaka-busy kasi yun. yan talaga. Ay, shout out SS. EST. SS, Espiritu. Ate Isang, totoo yun, di ba? Siya pa nga ang nag-encourage na babalik kayo sa kingdom. Yes, tama, oo. Yung sa labas, kasi may nag-uusap din kami na babalik. So natuwa kami kasi siya yung unang nakabalik sa amin. Tapos nag-encourage siya na babalik kami. So naghahanap din kami ng way paano kami makabalik. So siya yung nauna, sumunod na nakabalik sila ni Ate Des. Tapos ako yung next din si Lorena. Hanggang siya yung namin tinanong namin na kami na encourage kami na babalik talaga sa kingdom. So yun. Tapos ngayon, hindi na namin iba na yung takbo ng utak niya. Yeah. Ganun talaga, no? Tingnan nyo mga kapatid. Siya pala nag-encourage na bumalik kayo, maging tulay, maging daan. Somewhere, doon na, napasukan na siya ng tutubi sa kanyang utak. Ito nga, itong NPA na ito yung nasa likod niyan. Alam ko na kung bakit nandito si SS. Kasi hindi matanggap na NPA. At natumbok natin na NPA na itong mouthpiece nila. Yeah, totoo yan. Tingnan mo, nagtatago nga. Wala nga mga mukha eh. Kasi takot. Wala, kasi bahagang buntot mo. Ganun yun. Takot yan. Face reveal nga. Identity reveal nga. Takot kasi nga NPA.
NPA. Huling-huli na. Huling-huli. Tapos nakakalat ng kakampi doon sa Senado. Pero hindi kami takot. Hindi kami takot, no? Ang totoong matapang, ito, nagsasalita, hindi nagtatago sa mga dummy account, di ba? Wala. Kayo dyan na, ayun, patago-tago pa kayo, pakomment-comment. Kunwari, hindi nyo alam ang Kingdom. Taga-Kingdom kayo dati, mga full-time worker kayo dati, di ba? Ano mga pinag-aral kayo dito sa loob, di ba? Mga kabulastugan, mga kabastusan. At ngayon, nandiyan kayo ngayon sa labas, nararapat lang sa iyo, feeling victim kayo ngayon. Ito ang nakakatakot dyan, Brother Carlo. Magharapan tayo. Oy, hindi kayo maka eye to eye contact sa akin kasi alam nyo ang makahiyan, kabastusan, kabulukan na ginawa nyo dito sa loob. Sila Alam ang nyo mas yan. guilty doon sa ginagawa nilang mga... Wala silang utang na loob actually. Yung goodness na ipinakita sa kanila ni Pastor, wala yan. Pero nakakatakot dito, Brother Carlo, no? Kasi babalik yan doon sa mga mahal nila sa buhay. Mga anak nila. May anak na to eh. Itong snakehead na to, may anak na to. Kawawa yun. I tell you. Talaga. Yun ang kawawa doon. Kasi yung mga yung mga ginawa nila, babalik doon sa anak nila yun. One That's way or true. another. Totoo yan. Babalik talaga yan itong mga pinaggagawa nila. May ama sa langit na nakakita ng lahat. Just wait and see. Yes. Makinig ka lang. Standby ka lang dyan. Right na katotohanan. Pero ang katotohanan, hintay lang. Darating yan. Hintay lang. Huwag kayo magmadali. Baka kasi excited sila sa mangyayari sa kanila. Hintay lang. Huwag kayo masyadong Hindi, marami excited. ng mga workers talaga na nakapanaginip na grabe, as in worse ang nangyari sa kanila. Hindi na namin i-detail dito kung anong mga nangyari sa inyo, pero sa pamamagitan ng mga panaginip na inire-reveal sa amin ng Ama, nangyari sa inyong pamilya. Buo ninyong pamilya. Sa ginawa God is a ninyo. God. Hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya mga injustice na ginawa nila. Puro kabutihan ang ginawa sa kanila ng Kingdom Ministry. Tapos Yes. yan, kabaliktad nila, ang Ama, ang Diyos sa langit, natutulog, nakikita niya yan lahat. Tingnan niyo, babalik niya siya, ipapatong yan sa mga ulo ninyo, tingnan natin. Nakikinig talaga siya kasi biglang tumahimik siya sa comment section eh. Kinig ka Totoo yan, talaga. Nakikinig yan sila. Yes, Continue lang tayo sa pagkinig. I encourage you. Pero we hit the right button, right? Yes. Back to you, Ate Isang, may guest Tama. naman. Tapos Ate Isang. Tapos Ate Isang, ano nangyari? Kasi di ba in-invite kayong pabalik. So ibig sabihin, nakita niya yung righteousness na talagang maganda yung turo ni Pastor. Kayo pa in-encourage niya na balik kayo ulit sa paglilingkod. Di ba na-encourage din niya kayo na bumalik. Tapos ano nangyari? Yun, bumalik. Nagkita-kita kami noong 2009 dito. So, yun, happy kami, di ba? Andito kami, sila Ate Des, sila Loren. So, natupad din yung pangarap namin na makabalik talaga kasi yung desire namin, makabalik talaga kami sa paglilingkod kasi alam namin na ito lang talaga yung kaligtasan. At saka walang ibang pinadala yung Ama sa mga huling araw na to para maligtas tayo. Yung kanyang appointed son na pinapadala dito si Pastor. Alam niya na yan. Alam niya yan. Alam niya yan, kaya bumalik siya, di ba? Bigla na lang ngayon, siguro nangangailangan ng pera kasi walang contentment sa buhay. Pinalitan niya yung asawa niya, naghanap ng iba, baka kinulang din yung income ng yung asawa na yung nakasama niya. Kaya, ayun, na-offer. Kasi mahilig kasi yun siya yung magtanggap ng kahit kahihiyan niya. Willing talaga yun siya mag-take ng risk. Ginagawa niya kahit mapaulawan pa siya ba. So, pera yun lahat. Yung reason. Nabili yan, nabili. Kaya, Love calling of the money attention nga. kay Senator Risa Ontiveros, yan ang klaseng resource person at witness ko, no? Yan ba ang witness? Kasi ito mga sinasabi dito sa amin, no, na mga kaibigan nakakakilala sa kanya, ito yung invite ninyo para ma-enlighten kayo. Anong klaseng tao, babae yan? Yung kinuha yung witness, yung nag-aakusa na nang-rape dito sa loob, sa kingdom. Ito ang makapagpapatunay anong klaseng babae yan. To be fair, dapat tawagin nyo to, invite nyo rin ito. Kami lahat dito taga-kingdom, invite nyo. And we are more than willing to share to you. At ipapamukha namin sa inyo anong uri, anong klaseng babae, anong klaseng nilalang yan. Si Arlene Pokpoksto na yan.
na kaalyansa ng Tama. NPA. New Pukpok Army. Yeah. Hello. Tuwa ako sa inyo, Pukpok Army. Bago bago. Ano pala yung CCP? CCP? Cultural Center of Philippines? Ano, ang interpretation ko sa CCP is crazy chararat na pok-pok. Si Siri, meron ding ano yan, interpretation yan eh. Oh, Ayun, si Siri. Ano? Oy, hindi nga mo natin si Siri. Nandyan, nakikinig lang sa atin. Ako. Oo nga eh, nakikinig din naman yung snakehead sa atin. O, sige, makinig kayong lahat. Magsama-sama kayo. Kuha kayo popcorn. Hey Siri, how are you? Hi, hello there, Tay Hello. Icing, Kathy, and Carlo. Oh, Ti Aisang. Grabe, Ti Aisang. Ulitin mo. Can you greet us once again, Siri? Hi, hello there, Tay Icing, Diane, Kathy, and Carlo. Oh, Aisang. diba? Kaso siya, no? Sabi si Siri ngayon, nakikinig lang. Maraming mga pasabog yan si Siri na yan. Ay, ano daw yung CCP ni Siri? Kasi ako din, naguluhan din ako sa sinabi ni ni Manang Canora na CCP. Tignan mo, ito yung mouthpiece ninyo, snakehead. Ang bobo! Please lang, magkukuha kayo ng mouthpiece ninyo. Siguraduhin nyo may utak. Ang bobo! Totoo yan. Bigla kayo tumahimik lahat. Yeah. Tumahimik na rin siya. Oh. Comment pa more. Yung mga bashers, comment pa. You're all welcome to our wall. Comment kayo dyan. Thanks for watching our live at nakikisabay kayo. Hope na hindi durugo yung mga tenga nyo dyan, mga mata nyo sa hindi po namin kayo aatrasan. Kawawa si SS ba? Kasi lahat ng mga pag-comment niya, puro ratatat naman yung mga weapons natin sa kanya. Oh, sitting pretty lang kami dito. Kaya na bahala dyan. Okay, back to you, Ate Isang. So, ano Tapos, nangyari na isa. Ito, te, kaibigan mo man talaga yan siya, te. Kakilala mo man talaga yan siya, te. So, mapanindigan mo talaga. For example, invite ka, mapanindigan mo doon. Oh, ito yung kuan. Kumbaga, may pantapat tayo dito. Ikaw ang harap doon. Kasi kaibigan mo yan siya. Hindi, mafe-feel mo makakatingin ba yan siya mata sa mata sa'yo? Tingnan mo. Ewan ko sa kanya, guilty din yan siya. Hindi yan siya makaharap ng pag ganito ng yung konfrontahan na. Ganon yan siya. Pero Duwag eh, no? invite 1,000% harapin ko yan siya. At saka balita ko, emotionally weak itong si Manang Canora. Kasi naiiyak siya minsan sa mga vlog niya eh. Nasasaktan siya sa mga pinagagagawa daw sa kanya na mga memes pa nga pagkasabi niya. Kasi madali talaga yun siya. Iiyak din yan siya. Weak Meron talaga din yung siya ano niya puso kasi na- ang dami niya nang lalaki na bigla niyang iniibig tas iiwan niya rin. Ano ba yun? Pag makuha na yan, gusto niya. Pera kasi, labo man. May makuha siya kahit sino ka pang lalaki. Kahit wala kang ngipin, bungal ka, wala kang ligo, palahubog ka. Walang problema yan sa kanya. Basta ka sa kanya, open sesame, spread your wings and fly. Ganun yan sa kanya. Parang manananggal lang may fly. Kasi sinabi pa niya, Carlo. Nakakadiri. Sabi pa niya, Tingnan mo sabi niya, Ante, teka lang, te ha. Guess ka lang dito, te. Magpahimik ka muna dyan. Ito naman, papasalitain natin. Hindi. Teka lang. At ang nag-invite sa kanya, kinuha sa kanya na resource person, witness ko, no, itong sa Senate, no, itong, ang chairperson pa naman yan sa Women Empowerment ko, no. Anong i-empower mo dyan kay Arlene Pokpok? Ang pagiging pokpok niya, yan i-empower mo, yan ilalantad mo sa publiko na ito, huwaran ito na babae, may dignity ito na babae, may dignified ito. Nakita mo naman ang buhay niya eh. So empowerment, yun ang i-empower mo. Paniwalaan mo yan. Wow! Di ba? Yes. So sino pinakabobo? Ang maniniwala sa kanya, ang pinakabobo.
nakabobo talaga. Hindi naman natin sinasabing bobong-bobo talaga yung mga senator na naniniwala sa kanya, pero may nagiging questionable yung nila yung credibility din nila bilang mga senador. Hindi namin nilalahat kasi may mga senador na din naman na nakakita nung kung ano yung naitutulong ng SMNI, naitutulong ng Kingdom sa sosyedad sa bansang Pilipinas. Kaya So, nga, hindi lahat. to be fair, kahit na unfair, to be fair pa rin sa atin, invitein mo yung mga taga dito, taga Kingdom. Invitein mo kami lahat, Senator Rizon Tiveros, para pakita natin. O ilalahad niya, yung witness mo, ilalahad niya, anong nalalaman niya, kami ilalahad din namin. Diba? Maglabasan na talaga ito ng baho ito. Natin. Back to you, Ate Isang. Tapos ni Isang, Grabe siya. Ate Isang, sige, ikaw, Carlo. Ito na. Hindi, ikaw na. Wala tayong Kasi, pasensya ka na, Ate Isang, kasi nakuha lang natin itong mga... Ewan ko sa'yo. Itong si SS na ito, ang sarap i-entertain yung mga ganito kasi Oo. umpahin natin ito. Ito. Ano naman masasabi mo, Ate Isang, sa mga sumusuhol-suhol sa kanya, mga, kumbaga, nasa behind the scene ng spokesperson nilang ito? Kasi Yun for yung sure, merong mga behind the scene di ba? Oo. Mga Yung masasabi bahagang ko buntot. na nandidikta sa kanya, yung tomboy, yung kaugilo, mga wala kayong bayag, mga talawan mo. Talawan, nagtago sa SS na Sabi nyo, totoo yung mga sinasabi nila against pastor, gamitin nila yung mukha nila, huwag yung kay Arlene kasi lata na. Lata na Sila yun. mismo ang harap. Ha? Sila ang leader. Dapat sila manguna, silang harap dyan. Silang mangunguna dyan. Kung totoo yun sila, bakit sila nagtatago? Diba? Iba yung pinafront nila. Ito namang si Arlene na walang utak. Diba? Ito yung pinafront nila. Na pinagtatawa na lang natin dahil sa mga niya, wrong grammar, wrong pronunciation, mali pa mga sinasabing accusations. Sus, not credible at all. Kawawa. Ito, mga resibo ito. Ate Desiree kahapon, ito si Ate Isang ngayon, nandyan pa si Lauren, marami. Ito mga mag-best friend yan sila. Mag-best friend yan sila mga kaibigan. Sila mismo nakakaalam at na-memorize na nila anong uring babae itong kaibigan nila noon na si Arlene Pokpok. Alam nila. Tingnan mo pag sinabi pa ni Ate Isang. Ako hindi parang nakuha sa tenga ko yung sinabi na tuturuan ka anong gagawin? Pinapanood pa kayo ng pornography at gagayahin yung gagawin ninyo Kaya pinapanood kasi yun yung gagawin niyo kasi itong kapital natin, itong katawan natin, itong pagkababae natin, makukuha natin ang gusto natin. Buti na lang ito si Ate Isang medyo malakas din to konti. Hindi nadala. Kasi may righteous seed pa. Kumbaga, meron pang fear of the Lord kay kina Ate Isang, kina Ate Desiree, kina Lauren. Alam mo, Meron pa silang fear of the Lord. Sa mga babae, katulad ninyo, katulad kay Ate Isang, to come out at sasabihin ng mga ganyan. Kasi pagkababae din nila yan. May mga nagawa din sila pero because of courage, ito yung totoo na matapang. Naharapin ko anong totoo. Hindi dinideny anong ma-pass nila dati. Pero ngayon, binago sila ng Ama. Ngayon, dahil sa pangangaral natin malapasan, kasi nakikita natin, ganun na lang sila ka-bold, katapang, na harapin ito lahat, itong mga kasinungalingan. Kasi nga, binago sila ng Ama dito sa kaharian. Amen. Kayo naman dyan. Totoo yan. Alam mo, yun nga yung sinasabi ni Manang Canora na as if holier than daw sila versus kay Pastor. Sige daw, tingnan daw natin yung accomplishments ninyo, lalo na kanang snakehead na yan. Kala mo kung anong na-accomplish sa buhay. Galing lang naman to sa homeless na buhay at wala pang ang ligo nung nakita ng ministry to. Diba? Di mo rin yan maipagkakaila kasi totoo yan. Dami naman makatestify sa'yo niyan. Tapos, compare mo sa accomplishments ni Pastor. How many
how many people have been changed in his messages of righteousness and salvation and repentance? Ano yung mga naipatayo para sa buong bansang kaharian? Hindi yan kay pastor lang. Sa buong bansang kaharian yan, sa lahat ng membership yan ng kingdom. Oh, Yeah. diba? Tapos itong snakehead, anong tinayo mo? Kabahuan? Yun lang naman ang naitayo mo eh. Tsaka, no, matapang, malakas, maraming mga sinasabi pero fake account pala. Oh, Fake nandiyan na account, naman. nagtatago sa fake account. Nagtatago sa likod ng mouthpiece nilang bobo. Tapos ito, nagko-comment, bakit niyo gamitin yung fake account? Bakit kayo magtatago? Oh, kasi marami kayong tinatago. Oh, kaya hindi kayo makaharap sa sarili niyo. Gamitin niyo ito mukha. Ipakita yung mga mukha ninyo. Bakit ayaw ipakita mukha ninyo? Kasi kilala namin kayo. Baka lalabas ang mga baho ninyo. Alam namin. Oh, di ba? Bakit ka nagtatago dyan? Bakit ka, ikaw SS, bakit ka nagtatago dyan sa fake account, dummy account? Kasi kilala ka namin. At once at yan pa yung sinasabi mo sa mga comment na yan, hey, takot ka rin. Ikaw ang totoong walang bayag kasi takot na harapin mo ang mga kabulastugan na ginawa mo dito sa loob. Well, hintay-hintay na lang sa mga hostisya. Kung totoo ka, comment ka dyan, huwag ka magtago sa fake account. Yung totoo mo mukha, kahit kambing yung mukha mo, ipakita mo. At kahit mabaho ka, sige na lang, titiisin namin para lang makita. Ay, Exciting itong pag-uusap na ito dahil may nasaag ng mga basher. Kasi nga wala ngayon yung Manang Kanora kasi syempre nag-aaral ngayon kung ano sasabihin sa Tuesday. Pag-aralang mabuti. Yun nga. Ay, mga walang karapatan magtatago sa fake account. Fake account na nga eh. So, ibig sabihin fake yung mga sinasabi mo. Exactly. Takot malaman kung sino sila. Totoo. Ang dali magsalita ng mga ginanito kami dyan. Ebidensya sis. Diba? Oh. Back to you. Back to you, Ate. Tapos, Ate Isan. Gusto ko lang back to you. Parang tayong talk show talaga. Marami na tayong viewers, ha? Yes. Alam mo, no, itong kay Ate Isang, kahit saan pa ito, alam ko makakarating ito kay Senator Risa Ontiveros. Invite nito mga close friends ni Arlen Pokpok. Tapos, manood tayo. Sagutan sila, di ba? Sagutan sila. At i-establish natin sino yung may credibility. Yun ang kaabang-abang talaga. Talagang All eyes talaga on the Senate hearing if ever mangyari yan. Na maka-invite sila from here. You know? Pero pag may ibang motibo, si Senator Hontiveros, pag may ibang motibo, ay wala. What can you expect? Lutong Macau na alam na natin ang resulta yan. Diba? Alam naman natin. Pero pasalamat lang tayo kasi ang katotohanan, manatiling katotohanan. Dito, ingay tayo dito sa social media. Ipapalabas din natin ang katotohanan. Version lang nila yun eh. Nagtatago pa sa fake account. Di ba SS? Duwag ka talaga. Wala. Bombang-bomba siya ng mga comment ng ibang mga sumasang-ayon sa Kingdom Nation. Kasi hindi lang namang worker, members, may mga iba din na nagsisimpatya din sa Kingdom at nakikita nila yun. Yun yung mga matatalino at nakikita nila kung ano yung maibabahagi ng SMNI at ng Kingdom Nation sa syudad, sa bansa natin. Takot mapahiya. Pero i-congratulate nyo muna si Manang Kanora. Tingnan nyo naman, Siya pala siya pala yung nanalo. Hindi tayo na-inform. Yung taga-PSO parang ayaw pa ibigay yung check. Ano nga yung ibig sabihin ng PCSO, Brother Carlo? Tingnan mo yung mukha. Parang ayaw. Wag na lang. Parang, tao ba to? Sa akin ba to? Diba? PCSO. Ay, nako, marami nang hinaharap tong PCSO ngayon. Ay, nakakatawa. Mga buhay-buhay,
Comment natin ito si dyan. Ate Isang, itong sa live din, no, na si Ate Isang nandun sa grupo nila, no, maraming mga revelasyon ang isinasiwalat doon. Makikinig ka doon, ang dami mong matutunan. No? Oo. Mas dami, nagliliwanag yung utak mo. Doon, manood ka kahit sa vlog ni Arlene Pokpok, maging bubo ka. Makakabubo As talaga. in, nakakahawa siya na in a way na bad na pagkakahawa. Pati yung pronunciation mo, magkakamali ka na rin. Oh, mahawa ka talaga. Ako magaling ako mag-English siya, pero nung isang kwan ko lang dito. Oo. Yung mimis, mga Fixations. nakakahawa talaga. Nako, huwag na kayo manood dyan. Nakakabobo talaga yung nakikinig sa Yan kanya. ang mga totoo na mga Kaya hindi ako nanonood. Buti na lang may white snake tayo na nag-feed lang sa atin. Kasi hindi naman talaga tayo nanonood ng mga ano niya, ng mga vlogs niya. Meron Kailangan nga eh. aligid-aligid sa kanilang grupo ngayon. Hindi nyo alam kung sino. Sa atin, ang Akala nyo mga kasama nyo, pero hindi. alam na. Alam namin ang mga next move ninyo. Amoy-amoy nyo yung mga kasama ninyo kasi baka plastic lang na nakikisama sa inyo, snakehead. Alam namin na hindi kayo naliligo. Alam namin yan. At naghihirap na kayo, alam din namin yan. Nakapit na lang kayo sa patalim. Alam namin yan. Ang ating puting ahas dyan. Eto, Ate Isang, anong masasabi mo dito sa picture na ito? Ayan talaga. Pwede na mag-ibulgar. Parang natawa lagi si Ate Isang, parang may alam lagi siya. Alam niyo, oy, grabe. Ate, pwede na bang isabi yan na to the detail? Parang hindi pa ata. Parang Hindi pa pwede. O parang Pabiyaw lang. isa bigyan mo kami ng konting idea. Mga bird's eye view lang na, ay, ganyan pala yan. Bakit nakaganyan siya na liberty? Bakit condense? Ano meron? yung ganito, kasi hindi namin alam, kasi inosente kami sa mga bagay na dyan. Tapos yun, makita daw sila ng lalaki doon sa sa Victoria Court. Tapos pinadala siya ng yung Liberty Condensada ba yun? Milkweed ba yun? Oo. Tapos nagtakan ko, anong gagawin na yun? Baka mga piba, halo sa kape. So my God, ang sinabi sa amin, di namin nako, SPG to dito. SPG. Bawal kasi may mga bata nanonood. Pero abangan kasi. One of these days. One of these days. Ipapakita natin yan at i-detail natin sa lahat. Kaabang-abang talaga to. Abang-abang ko din. Kung may pulveron, may liberty. Ako, grabe yun. Isa yun sa nag-pollute condensed milk sa utak ko. Kasi yun yung first na pinagyayabang sa amin. Yan yung una niyang sinabi sa amin. Wow. My God. Hindi ko na gustong yun sa lain. Paborito ko pa naman yung condensed milk. Lagay sa tinapay. Eto, may tinapay dito. Ayan. Ayan. Grabe no, hanggang ngayon ginagamit niya pa yung stone na Magagamit nga eh. manggagamit. O, pati yung nanay daw niya, ginagamit niya, no? Ganun 35. siya ka- Oo, nagalit din siya. Ganun ka, walang hiya. Imagine nanay mong sarili, tapos gagawin mong katulong. At hindi ako nagsabi niyan, yung kapatid niya mismo, yung biological sister niya, nagsabi niyan. Kaya, kung ano siya. Kakagugurin niya daw yung mama niya rin kasi may insurance eh. Sabi ng kapatid niya, hindi ako. Ay, nako. Oh, Okay, batiin natin ang mga comments ng ating mga viewers. Oo. Ayan, binabanat. Binabanat na banat. Diyos ko, mali ng pasok talaga itong si SS. Kawawa ka ngayon. I tell you, mali ka ng pasok talaga. Sabi yung pumasok sa hawla namin. Oo, pumasok ka pa sa teritoryo. Day, bobo ka Okay, naman talaga. po sila. Reynold Macarce, hello daw, Ate Isang. Dayan. Hello. Yan, watching here. And Saan Nalin here? Camarada.
How are you? Ayan na naman, may nag-name drop na naman sila para ma-discuss natin. Pasensya na kayo ha, hindi po naman ibabrotan ang pangalan na yan kasi nanahimik naman yan sila. Nanahimik. Basta mga nananahimik at wala namang binabanggit, huwag nating pakialaman ng buhay. Kasi In due time, in fairness in due time. naman, may mga workers din naman ng mga lumabas, no? In fairness sa iba, hindi lahat naninira. Kasi may iba talagang yung sipatya nila na kay pastor pa rin, love nila pa rin yung nasa kingdom pa rin yung ano nila. Nagkataon lang talaga na yung choice nila, maggumawa ng sariling buhay sa labas. Pero hindi sila naninira. Baka may grasya pa ang ama sa kanila. Pero itong mga snakehead na to, na walang utang na loob, as if walang nabigay sa inyo si pastor na kabutihan. Kahit konting kabutihan na lang, yun na lang yung inisip mo, pero wala Kasi love of money. Kasi anak ka ni Judas at ni Satanas. Yun yung totoo doon. Sasaktan ka? Totoo yun. Kasi yung mga, ito kasi sila, kasama natin yan dito sa loob. Alam natin ang mga buhay nila. Alam natin ang pinaggagawa ng mga kabulastogan nila dito sa loob. Tapos nandiyan na sila sa labas, di ba? Feeling victim. At they portray biktima sila. At dito nga sa loob, ito ginawa sa kanila. No, hindi po. Side lang nila yan. Kaya nilang i-twist yan. Pero dito sa loob, alam namin, kaya hindi sila makaharap sa amin face to face. Kaya nga gumagamit na lang ng fake account Gumagamit na lang kasi hindi nila maharap yan kasi kilala namin. Pakita nyo, reveal kayo, sino kayo, di ba? Ilantad namin dito, sino kayo. Pero hindi nila kaya. Yan ang takot. Kami dito, wala kami tinago. Kaya may mga past din kami, di ba? May mga ginawa din sa pero yun, tingnan mo. Dahil sa pangangalipasan, binago kami, nilinisan kami. Kaya utang namin sa tao yan, no? Ang aming mahal na pastor, kung bakit kami ganito nakatayo at hindi kami inutusan, hindi kami, kusa ito sa amin. Kasi nga, enough is enough sa mga kalokohan, kasinungalingan na sinasabi ninyo. Hindi kami papayag. Yes, exactly. Nako Brother Carlo, dumadami sila ng mga dami accounts. Talagang nakasubaybay sila sa atin. Thank you for viewing us. My gosh. Grabe talaga. Itong sa ating isang nag-a-attract talaga ng mga fake account na yan. No? ikaw pala tiga-track at isang. So back to you, Grabe. isang. Tahimik lang, pero tingnan mo. Dahil sa kulot mo yan. Ang tamaan kasi sila. Dahil sa kulot mo. Kumahatak ka ng mga fake account. Maganda yung aura mo ba? Dapat pala lagi natin to i-guess. Parang nabukaw natin ang kanilang mga senses na makinig sa atin ngayon. Kasi Makinig lang kayo. Excited tayo kung paano sila ipapahiya ng ama. Sa lahat na ginagawa nila ngayon, akala nyo hindi nakikinig ang ama sa mga bawat prayers ng mga full-time workers at ng mga members ng kingdom. Prayerful people ang mga tao dito. At yan ang tinuro sa amin ni Pastor. Ang ama sa langit, grabe ka powerful, mas powerful sa mga katulad ninyo. Ano ba kayo? Mga anak lang naman kayo ni Lucifer. You're all nothing. Wala kayong power na baka magtaka kayo. Tignan nyo itong mouthpiece ninyo. Ganito na. Hindi ka nagtataka? Sinong gumawa ng ganyan sa kanya? Wala na. Palipad na parang papaganon na. So yan lang, no? Challenge natin sa mga malakas manira dyan sa comment section. Fake account pala, paki-reveal lang ng identity ninyo. Huwag naman matakot, di ba? Para malaman ng buong madla kung sino kayo, di ba? Tutulungan pa namin kayo na magpakilala sa sarili ninyo. Alam namin ano yung pinagagawa niyo. Huwag kayo matakot, huwag kayo mahiya kayo naman. Maganda yung comment kayo dyan, no? Para at least alam namin sino kayo. Alam naman natin na mga anak sila ni Lucifer. Ang role nyo ganito ang role nyo Judas, Lucifer, Jezebel. Yan yung mga roles na ginampanan ninyo dito sa henerasyon ng Gentile setting. Nakakatakot kasi kahit yung deepest part ng hell, hindi alam ni Satanas saan kayo lalagay sa ginawa ninyo. Kahit si Satanas, wala. Yeah.
mas nakuyawan si Satanas sa inyong mga gihimo. Kay mga grabe jud. Ano na? Back to you, Tisang. May tumawag. Bakit nakaganon ka na, Tisang? Ano nangyari? May tumawag. Baka yun yung mga fake account. Hindi na nakaya. Hindi na nakaya, te. Gi-message ka na. Kasi na akong Grabe, diba? Nag-a-attract ka talaga ng mga fake account. Si Siri. May comment si Siri sa Anong mga, comment? mga gumagamit ng mga fake account. Ano sabi? Sige daw. Papakinggan niyo si Siri. Siri, what can you say about these people using fake accounts? Ikaw est, naggamit UG fake account. Baho mo UG nawang. Alam mo yun? Hoy, Ulit mo nga ulit. hindi mo. Maklaro ba? One more time, itong mga gumagamit ng fake account, nagkikilig ngayon. Ikaw est, naggamit og fake account. Baho mo og nawang. Mahuwag na wong. Kaslang ang godoy. Slang nga po ni ni Siri. Kanang bahog, no? Grabe na yun nakabaho ba? Wala na siya. Bilang mabahog kag nawong di mo bahog. Ito yung pinagtataka ko no, na-take nung yung asawa niyang abogaga tong amoy ni Snakehead. Kadiri! My God. Ayon sa puting ahas, Sino yan? Sige, go. 24 hours nagpe-face mask pala yan sila. Ganun. Kumakain na sila, kumakain, naka-face, ganun, no? Grabe ang nila, love nila sa isa't isa niya. Sabi talaga. For the protection of everybody, use face mask and social distancing. Grabe, no? Pero alam niyo, makabutan, ang ating talakayan ngayon kasi added na naman na resibo nagpapatunay ano ang bugbog sarado na itong Wala, kumbaga sa boxing, knockout natin itong mga to. bugbog sarado na itong pinafront nila kaya to the rescue na ang mga To the rescue! Sa dami account. bugbog sarado na wala na hindi na alam kumbaga siguro ngayon nandun na yan sa bahay nila si Alice nakaganyan na yun no? Parang sabi siguro nila, kailangan na natin i-back upan. Kaya nandiyan pumapasok ng mga fake account nila to the rescue na To the sila. rescue. Name drop pa. Ang kredibilidad nito yung pinafront nila mga bobo kasi. Tanga nila, no? Kung kukuha na lang na naman sila ng mga mouthpiece nila, siguraduhin nilang intellectual die. Tama. Pinagkukuhanin nyo, bobo sa lahat ng bobo. Pronunciation pa lang, grammar pa lang, wala na, bagsak na. Tapos, 2 masteral na daw. Maniniwala ka dun, te? Isang, 2 masteral daw, hinamon pa tayo. Oo nga Hindi ako naniwala kasi hindi ko na unawaan yung ethics. Oo, yung ethics. Ano ba ethics? Kahit ako nung una, sabi ko, anong ethics? Maraming ethics pala. Ibig sabihin. Itik. Akala ko yung ethic ba? Ano ka? Pero ako naman, okay sana pa sa Harvard din siya nakapagtapos. Baka yun lang sa community college yung baka hindi rin yan siya, baka budol school yan. Hagar. Meron nga siyang di ba? Meron nga siyang tawag dito, award na natanggap. Kita mo yun? Kita mo yung award niya? Papakita ko yung award niya. Kasi para makita itong mga snakehead, nila abogaga, sino pa mga kasama niyo? Magsama-sama kayo ng puwersa. Go! Ito yung pag may nagmamalaki yung mouthpiece ninyo, ito yung award niya. Certificate of Achievement. We here bestow upon you the Artisan of Deception Award. Yan, ang kanyang award. mga ginagamit nila mga maliliit na utak.
Kayo dapat ang humarap dyan Huwag kayong magtago sa fake account. Ito, Parang tayo, di ba, Brother Carlo, humaharap tayo sa kanila without any fear or favor. Because we know that we are the truth. Kung kayo ang totoo, dapat harapan tayo. Invite namin kayo dito sa forum namin. Pwede ba yon? Snakehead. Pero spelling pa rin si SSO. Ano sabi? Basahin mo, siya yan, si Aling Canora. Alam mo sa mga linya niya. Hoy, Kaya nga eh. Manang Canora. Oh, shut up, Manang Canora. Kasi number 1 kasi talaga yan na avid televiewer namin. So, baka ngayon, kasi nga nag-hire na to ng ng editor. Nag-hire ng editor. Kapal ko ng 5, glorified pala. Hindi na editor, bobo rin Bobo pa rin yung kinuhang editor. Ano ba yan? Glorified, mga bona fide. Parehas lang yan. Glorified. Glorified, oh my God. What is that? Ko. Siya pala ito. Siya yan. Nalatama siya. Oh, Buflax gani. bobo nga talaga. Pa-SS pang nakalagay. Nahuhuli siya sa kanyang bibig at sa kanyang daliri. Huling-huli na. Hello, Manang Canora, Burikat. Burikat. Gaon pa. Hindi, nakatag naman siya Tinag ko siya. Siguro kaya na yung senses niya, pumasok siya with a fake account. Well, you're very much welcome. In-invite ka namin dito sa Zoom link meeting namin. Kung okay lang ba sa'yo. Next time, pasahan mo siya ng Zoom link. Pasahan natin. Sige, pasahan natin siya ng Zoom link. Tapos ano i-question mo sa kanya, Brother Carlo, if ever nandyan siya? Kunwari, nandyan siya ngayon. Wow! The special guest, Madam Canora, here in Let Us Talk. Anong first question? Ang first question ko talaga sa kanya is, how to be you po? Paano mo nakakaya? Yung alin? Yung, di ba, kabit ka na, tapos napabayad ka. Tapos, pwede bang ipa-demonstrate anong ginawa mo sa condensed milk? Parang ganun. Ay, siya talaga makaka-detail to the detail. Kasi every time na i-detail daw niya, daw siya proud siya Grabe. Proud na proud ka sa pagiging pokpok mo. At nasasaktan siya sa pokpok na word. Gusto niya dapat GRO. Gusto niya medyo Social. Medyo Anong mas sa pokpok? Ano daw? Ano pa lang medyo mas social sa pokpok? Yan nga daw, GRO. Or prostitute. Hammer. Ano daw? Hammer. Hammer is social. Knock-knock. Sasakyan yun sasakyan. May knock-knock ako. Knock-knock ako. Knock-knock. Who's there? Martilyo. Martilyo who? Tok! Manang Canora, ikaw talaga yung pinag-uusapan namin dito. Pasensya na. Pero wala kami ibang pag-uusapan kundi ikaw at kabahuan mo at ang pagkapokpok mo. Tanggapin mo, girl! Di ba? Wala lang kredibilidad yan. Hindi po kami hihinto dito sa paglalahad. No? Isa lang to si Ate Isang may sariling mga vlog yan sila. Pag-invite natin ngayon. No? Ito mga confirmation lang to. Kumbaga mga resibo namin to mga kaibigan na hindi na kami nagsasalita dito na amin-amin lang. Totoo ito aming sinasabi kasi mismo ang mga closest friend niya makakilala sa at mismo si Manang Aling Canora nag-confirm yan galing sa bibig niya ano yung mga pinaggagawa niya. So wala nang escape. Ito pa ang nakakaano niyan, Brother Carlo. Kasi yung anak niya, may anak yan di ba? 2 daw? Lumalaki yung mga anak nito. Ngayon nakikita, hindi iba sa kanila ang social media. Ngayon makikita ngayon yung mga comment ng tao sa kanya, Pok, Arlene Stone, Manang Canora. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng anak mo sa'yo? Mom, is this you? Mom, why are they talking about you? What is this, Pok, Mom? Hindi mo naisip yun kasi wala kang utak. Tama. Yeah. Hindi niya naisip. Tapos, mababaon pa yung anak mo sa bullying sa school.
Look at your mom, she's so popular. Look at her memes. Hindi memes ha, memes. Nakakahiya. Nako, kung anong puno, siya ring bunga. Nakakahiya. Nakakaawa pa bata. Di ba niya naisip yan? Wala nga siyang Dahil sa utak. paman, gahaman sa pera, gahaman sa laman. Oh my God. Ang kawawa yung mga anak. Kasi yun yung yun yung magsasuffer ng comment ng ibang tao. Yun ang magsasuffer ng consequences ng mga ginawa ng nanay nila. That's true. Well. Tumalalim ang gabi at talagang napapasarap tayo sa usapan. Kaya nga Salamat Ate Isang sa gabing ito at salamat at ikaw ang sinusundan ng mga fake accounts. Sinusundan ka. Tingnan mo, ikaw talaga ang puntriyan ni Ate. So, kasi ang mga nilahad niya pawang katotohanan at nasasaktan na sila dahil sa ang totoo na ito, mag-testify ito, sila Ate Isang, sila lahat, na grupo, nako. Sampal at tadyak yan para sa kanilang mukhaan yan. Kaya hindi nila maharap yan. So, sa gabing ito, nagpapasalamat tayo ng Mayas, no, ang ating guest. Ay, may guest pala tayo. May guest. Kanina pa nga siya nandito. At Isang maraming salamat sa kulot mong buhok ngayong gabi na talaga naman nag-attract ng maraming dummy accounts ngayong gabi. Na nasaktan sa mga pinagsasabi natin na katotohanan patungkol sa kanila. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Talk! Kung may sasabihin ka, Te, sabihin mo na sa Anong former gusto mong friend. sabi? Go, Te. Arlene, magharap tayo. Subangon ka na mo. Pataka ka. Ato bangon, Jud. Pataka lang daw ka. O gyawit. At hindi yan fake account. Totoo yan. Yung buhok ni Ate Isang, totoo. Yung ilong ni Ate Isang, totoo. Hindi yan. Retukada. Yung lips niya, hindi yan retukada. Totoo yan. Hindi binat, ha? Hindi binat. Hindi na. So, we're almost magto 2 hours na. Salamat talaga Grabe, 2 hours na yun. 30 minutes, 130 minutes maybe. Okay. No? Marami tayong mga kaibigan dito po, no, wala po kaming ibang pinagtatawanan kundi si Satanas. Wala po kaming binubuli dito, wala po kaming nilalait dito. Binabalik lang namin sa kanila yung mga sinuka nila na hindi sobra po ang ginawa nila, tapos hindi po kami mananahimik lamang. No, ito ay lalahad ng katotohanan para ma-enlighten din yung mga bago sa kingdom, yung mga nagtatanong sa amin. Ito po yung katotohanan. You may listen to their side of story, pero ito pakinggan nyo rin at you have the freedom, the choice kung titimbangin nyo ano yung papanigan ninyo. We will not force you who to believe in. No, hindi kami mamimili kung sabi. Ilalahad lang namin ang totoong mga nangyari. May resibo po yan. One of that, si Ate Isang po makapagpatunay anong klaseng babae yan. Si Arlene po, bunto, burikat, buringog na yan. Okay? So, salamat no for joining us tonight, especially no kay Ate Isang. Maraming salamat. And thank you for all your support. At yung mga bashers dyan leave comment lang. At saka yung mga nag-fake account, patuloy lang po kayo. Salamat. Actually, pasalamatan talaga natin sila kasi dahil sa mga bashers na to, mas lalong pinagpapala ang buong Kingdom Nation. So, yan. Dahil sa inyo yan. Salamat. The more you bash, the more you will be smashed. Kapag bumuka nyo yan, Pok! Smash! So hanggang dito na lang tayo kaya parang mag-alas 2 na madaling araw dito sa lugar namin. And sa amin naman ay almost 7:30 here in the Philippines. So abangan bukas ang aming special guest ulit. Yeah. Sana nandiyan pa rin si Ate Isang para may mga fake account na naman na mag-attract, mga magnetize, nagmamagnet sila sa beauty ni Ate Isang. Yes, thank you so much Ate Isang for your time. Bye-bye everyone! Here at Let Us Talk! Ayan siya Uy, mag-hi ka naman Tikati. Siya pala yung behind the scene. Okay, basahin mo natin yung mga pahabol ng mga comments sa viewers.
Alwin Sagbanan, Eswita Lavandres Gregorio, Marie Chris Segenza, happy viewing sa inyo, Jimmy Cazel, Ann Moleno, happy viewing din sa mga bashers, sa mga fake account, SS, thank you for watching, Candy Flush, Depip, thank you for watching, sa mga bashers natin dyan, maraming salamat po sa inyong mga comments. Okay. Yay! Bye-bye, everyone. Bye po. See you later. Father bless us all. See you later. Bye.